Umaasa si Senate President Alan Peter Cayetano na makakapagpulong sila ng mga senador ngayong araw para talakayin ang iba't ibang issue kabilang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tiniyak din niyang aaksyonan agad ng Senado ang articles of impeachment kapag naitransmit na ito sa kanila. Yan ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Oath of office. I state your full name. Kasabay ng pagpapalit ng liderato sa Senado ay ang botohan sa Kamara kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kinagabihan, formal nang naendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment. Pero hanggang ngayon, hindi pa ito naipadadala sa Senado. Nakausap ko ang ating SecGen at sila ay nag-aantay na lamang kung kanino sila makikipag-coordinate. Kasi may change sa leadership eh. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. Wala pa advice. Actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa transfer. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, kasalukuyang nagre-reproduce ang HOR Secretariat ng mga kopya ng Articles of Impeachment para sa Senado. Aabot daw ang mga ito sa ilang libong pahina. At kasalukuyan pang pinagsasama-sama at chinecheck para matiyak na akma ito sa inaprubahan sa Kamara. Sa oras na tanggapin ng Senado ang resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment, sabi ng ilang kongresista, kailangang mag-convene agad ito bilang impeachment court. Pero apektado kaya ito ng pagbabago sa liderato ng Senado? Ano ho ba ang balak nila ng bagong majority sa proseso ng impeachment? Karamihan ng majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte. Sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ito'y walang kinalaman sa impeachment, bagamat marami ang nagdududa sa timing. Pero sa akin naman po, bigyan po natin ng bigyan natin siya ng ng pagkakataon na patunayan na ito'y walang kinalaman. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, aaksyonan daw agad ng Senado ang Articles of Impeachment kung maitatransmit ito dahil tungkulin nila ito sa ilalim ng saligang batas. Pagka natanggap niyo impeachment, magko-convene kayo immediately. Fourth week. To the next day, sir? The next To the day, next sir. day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee on rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays. Umaasa rin daw siya na makakapag-all-member caucus para mapag-usapan ng iba't ibang issue kabilang ang impeachment trial ng Vice-Presidente. Si Senadora Risa Ontiveros, hindi raw nawawalan ng pag-asang may mararating ang impeachment sa Senado. Ang gusto ko pong sabihin sa mga kababayan na nagdidismaya sa nangyari mula kahapon, basta hindi tayo tumiklop noon at hindi rin po tayo titiklop ngayon. Hindi ko pa alam in terms of the numbers, pero ito nga yung panawagan ko sa liderato, bagong liderato sa Senado at sa aming lahat. Though we may disagree with each other on certain issues, dapat malinaw yung katapatan namin sa Constitution. Si Senator Robin Padilla naman na nooy nagsasabing tututulan ang pag-convene ng Senate Impeachment Court, sinabi na ngayong mayorya na siya, tuloy ang impeachment sa Senado sa kabila ng pagpapalit nito ng liderato. Mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Ang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Pero bilang legislators, pwede kami magsalita. Bilang bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator. Nagbabala naman ang ilang kongresista kung hindi agad magko-convene ng Senado. Kahit sino ang magiging leaders ng Senate, klaro naman ang ating konstitusyon. Basta't napadala yung articles of impeachment sa Senado, they must immediately conduct a trial. Once the impeachment court convenes, they are bound by the Constitution. And the Constitution says conduct a trial. It does not give an option to the Senate to dismiss the case outright. Pero posibleng hindi agad makapagsagawa ng paglilitis oras na mag-convene ng Senate Impeachment Court dahil may mga preliminary steps pa raw na pwedeng gawin. Pero may babala si De Lima. Because the act of convening and conducting trial is a ministerial duty
as can be seen from the Constitution, wala silang option, wala silang discretion, prerogative o kapangyarihan na wag itong gawin. So dapat gawin nila yan. Kasama sina De Lima, Jokno at Chua sa mga hinalal na impeachment prosecutors. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, hinikayat ang Senado na ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Anila, ang pagpapaliban sa trial ay ang pagpapaliban sa hustisya para sa mga Pilipino at sa bise. Ang kampo naman ni Vice President Sara Duterte, sinabing nirerespeto nila kung sino man ang liderato ng Senado. We respect the Senate, kung sino man ang ating ang liderato, we expect fairness. At syempre po, alam naman natin na ang Senado ay really 24 independent republics. And we have always believed that they will decide based on the evidence presented to them. Kumpiyansa naman ang depensa na kaya nilang banggain ang mga ebidensya ng Kamara para patunayang walang ginawang impeachable offense ang bise. Yung mga ebidensya na yun, unang-una, hindi yun in-attach sa mga impeachment complaints. Yung mga ebidensya na yan ay nakuha lang through the compulsory processes ng House Committee on Justice. May mga ebidensya rin umano ang depensa pero tumangging sabihin kung may ilalabas silang testigo. Hindi ko muna sasabihin siguro sa ngayon kasi we want to keep things close to our chest, especially since legal strategy yung pinag-uusapan. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News. Kaugnay sa kanyang impeachment, wala raw feelings o nararamdaman si Vice President Sara Duterte. Ang impeachment anya ay isang legal na proseso kaya iiwan na lang niya ang pagkokomento sa kanyang spokesperson at mga abogado.